kay Miss what is her name now? Sally Santos. Magkano ang natanggap mo sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay nag-broker, naging Hindi. ah? 3% po, Your Honor. Magkano nga? Royalty po. Magkano nga yun? 3%. Total. Ilang beses mo pinayagang gamitin yung lisensya mo? Marami po kasi, Your Honor. Pwede po magkano ba? yung 3% sa marami? Magkano ba lahat? Umabot ba ng 20 milyon? 20 milyon? Mahigit po. O mahigit. Opo. O tapos mahigit 50 milyon? Pwede. Pwede po. O 50 milyon. Kaya hindi ka rin 50 million. masasabing, 'di ba? Nung bago mahuli, o bago nagkahulihan, kasabot ka rin. Kasabot. Hindi po ako kasabot, Your Honor. Paano yung hindi ka kasabot? 50 milyon ang natanggap mo pero Ay, hindi hindi po. ka kasabot. Ay, hindi po 50 milyon, Your Honor. Po, kukumpitin ko po lahat po. May listahan naman po ako nung ni-royalty ko po sa kanila. Sorry Kasi- po, Your Honor, hindi ko po naintindihan yung So, sinabi niyo kanina. Kala ko, babalik tayo. 3%, magkano yun sa isang kalakaran? Kasi dineposit sa iyo yung 45 million, di ba? Tama ba yun? Tapos yung 3% inawas mo. Tama? opo, bawal na po, 43,490,000, etc. Sa yung account pumasok. yes, Your Honor. Ano 3% nun? 10% will be 5 million. So 3% will be 1.5 million siguro. Yes po, Your Honor. So nakailang 3% ka? Marami po yun. Ano yung marami? Pwede po tanong ko po yung attorney ko. Kasi po, yung listahan po kasi nandun po lahat para maibigay ko po sa inyo. Sige, pero Sasabit ko po sa Hindi, inyo po lahat. tanong mo yung attorney mo dahil magaling ang attorney marunong sa mga figura yan. Kaya tanongin Kawawa naman. Para siyang si Kwan. Para siyang si Acosta. Yung nilaglag niya si Sara. Wala pa akong kinalaman. Si Colonel Your La Chica po. Pwede po ba akong just lang. Guys, shout out ulit malilihis lang tayo pero wait lang mga kabsat maglalambing lang talaga si Maestro. Hindi na ako nagbibiro mga kabsat. 800 plus live viewers tayo ngayon. Pero ilan lang yung like natin mga kabsat? 260. 800, 200 versus 260. Baka naman mga kabsat, no? More than 600 sa inyo or 500 plus sa inyo, hindi pa nagpaparamdam. Like naman tayo mga kabsat. Wala pong bayad yan. O, sige tuloy. sige. Ako, tagal lang session. No? Again guys, inuulit ko. Natin. Gawin nyo ng 300 yan. Yung sasakyan po ng LC300 at GMC, hindi po namin niregalo yun. Hiningi niya po yun sa amin. Ang niregalo at ang hiningi niya pong regalo ng birthday niya ay isang Patek po na relo. Magkano yung Patek? Nasa 5 million mahigit po. Nakabili kayo? Opo. Opo. Saan? Alam ko parang dito po banda sa Makati namin binili yun. Ala, bistado. Order ka nun, 2 taon bago makakabili. Paano kayo nakabili? Yung black market po yung binilan, Your Honor. Baka sa Bangkok. Peke. Hindi naman. Hindi ko po alam. Tapos, Your Like Honor, ngayon. humihingi po si Boss Henry ng 2% additional kung gusto mong magkaroon ka ng project sa susunod pa. Pag hindi ka nagbigay ng 2% na additional kung magkano ang kontrata mo, nasa list priority ka. Ngayon, kaya meron pong mga specific na contractor sa aming opisina na maraming kontrata kasi sila po yung nagbibigay ng additional 2% kay Boss Henry. So paano mapapaliwanag ni Ginoong Alcantara na nandun sa harap nung yung isang lamesa ng pera? Bakit kayo naroon, Engineer Alcantara? Nandun po, lahat naman kami dun eh. Hindi ko po alam kung yun yung part nung binibigay ni Sally, kung kanino po sinasabi niya sa proponent. Hindi ko na po alam kung sino sinasabi niyang proponent, Your Honor. Isang lamesa ng limpak-limpak na salapi na tigi 1,000, hindi mo alam kung ano yun. Bistado. Mahirap paniwalaan, Engineer. Bistado. But anyway,
So may sagot na si Sally Santos. Sa 600 billion po, Your Honor, meron po akong 80 billion. 80 million. 18. 18 million. Yes po, Your Honor. Dun sa 600 600 million. Yes po, Your Honor. So, ibig sabihin, meron ka rin, kasabot ka din dahil million din ang natatanggap mo, hindi ba? You may not be the most guilty, pero guilty ka rin sa usaping ito, hindi ba? Hindi po. Yun po yung royalty ko po eh. Bayad po dun sa license po. Hindi, yung paggagamit ng lisensya, di ba illegal yun? Eh, doon pa lang. Hindi Oo ba? nga, tama. But anyway, Pinagamit. I just wanted to clarify Pinagamit mo na eh. merong 18 million, ano? Pinagamit. Nabanggit kanina babalikan ko si Engineer Bryce. Sabi mo, willing ka namang isole. Paano yun? Ano ibig sabihin ng willing mong isole? Ako po yung sasakyan po na nag-share po ako, willing po ako isoli kasi hindi ko naman po pinaghirapan yun eh. Yung Pak- sasakyan. Opo. Yun lang. Patay. Opo. Hindi ko po pinaghirapan yun. What about yung ibang mga... Sa bagay, paano mo isusoli yung bank account? Frozen na, hindi mo? Na-freeze na ba yung bank account mo? Opo. Ha? Opo. So alam mo, na-freeze. Meron pong binigay ngayon sa akin na sulat, Your Honor. Hmm. Ngayon po alam ko naka-freeze na po. Okay. Sino nagbigay sa iyo ng sulat? I mean, Attorney ko po. okay. So, anyway, yun. So ang sinasabi mong willing mong isole, bakit sasakyan lang? Akala ko pag sinabi mong willing mong isole, lahat ng... Kung ano po ang ma-account na para ibalik. Willing po ako. Willing ka rin bang ipaalam, magkaroon ng waiver ng iyong yung bank, Bangko. secrecy of bank deposits para matikingnan ang iyong mga... Transaction. Opo, Your Honor. I Wow. leave that to the chairman of the committee to address if he feels it is necessary. A waiver should be specific at saka nakasumpa ka doon. Are you willing to do that? Affidavit form, pagkatapos specify mo yung mga bangko. Ganun yon. Hindi pwedeng blanket. Opo. Gagawin mo? Opo. Kasi mag-consult ka na lang sa lawyer mo. Later na lang. No? Yo. We are sincere in doing that. Yo. Balikan ko na lang, Mr. Chairman, si Ginoong Diskaya. Sabi mo nga, kaya nilagay mo dun sa affidavit mo, 2022 lang dahil yun lang ang yun ang sinabi ni Presidente Marcos. Sinabi ba niya yun? Your Honor, yun po kasi ang nakalagay sa invitation din po. At saka yun din po kasi yung panawagan po Nakalagay saan? sa invitation po namin ng subpoena po. Yung invitation po about 2022 projects po ang So specified sa, okay, so ang tanong natin ngayon, meron din bang ganong sistema bago mag-2022? ano pong sistema, Your Honor? Ilang beses ka nang humarap sa Kongreso tungkol sa corruption, hindi mo pa alam kung ano yung tinatanong natin. Bago mag-2022, dahil base doon sa testimonya ninyo, nag-umpisa kayo sa flood control 2016. Tama? Yes, Your So, Honor. So yung sistema ninyo noong 2022, na pinangalanganan mo yung mga congressman, etc., meron din bang ganong sistema noong 2016, 17, 18, 19, 20, 21? At 22. At pagkatapos noon ay sinabi ninyo na kayo ay sinasabi ng information na natanggap natin, kayo yung isa sa pinakamalaki o kaya pinakamalaking nakatanggap ng mga proyekto sa flood control ng 2016 to 2022. So ang tanong, alam niyo yung tinatanong ko, ba't niyo tinatanong do not answer my question with another question. You know what I'm asking for, what information I'm asking for, because you already gave information from 2022 and beyond. Wag mo kaming paikot-ikot, pinapaikot-ikot nyo kami. So meron bang ganong klaseng sistema ng palakad
sa inyong mga transaksyon na umabot sa 12 billion pesos prior to 2022? Your Honor, may pailan-ilan lang po pero kadalasan po, Your Honor, talagang sumasali kami sa public bidding. Tapos po, Your Honor, pag may mga lumalapit po sa amin, kadalasan po ay ano po, nagpapadyaryo po talaga kami. Hindi, yun nga yung sinagot nyo nun eh. Pero ibig sabihin may mangilan-ngilan. Ilan? 12 billion yun. Ilan sa 12 billion yung mangilan-ngilan? Your Honor, yung mga pinadyaryo lang po namin ng mga lugar po, doon lang po kami nakaranas. Pero hindi Nakaranas ng? ng panggigipit po, Your Honor. Okay, so willing ka bang ipangalan din dito ngayon? Ang lakas ng loob mo nung after 2022 eh. Before 2022, sino-sino yung mga yon? Your Honor, may mga pinadyaryo lang po ako. Bali, district po ang pinangalanan ko. Yung mga, ano po, mga sinalihan po namin ng bidding, yun po lang po ang pinangalanan namin sa dyaryo. Well, anyway, Mr. Chairman, mukhang hindi na naman nagsasabi ng katotohanan at selective. Kaya nga, pinag-aaralan ni Senate President kung bakit niya i-recommenda yung pagiging state witness. Mukhang hindi consistent at paiba-iba, Mr. President. Thank you, Yes. Senator Baka Kiko. sakaling habang siya nakakontempt, makapag-isip siya ng mas maganda at may sabi na niya yung buong katotohanan, the whole truth, and nothing but the truth. Anyway, hindi pa naman last hearing ito. It has been a long day. Marami rito naman hindi natin natatanong. Nakaupo lang. May mga trabaho sila. So, sige. Yes, sir. Senate President and then Before that, Senator Mr. Jay. Chairman, yes, okay. The recommendation of Senator Pangilinan, of course, we will ask the Secretary of Justice to consider that. Now, just one manifestation, Mr. President. Usually, pagka meron ka mga itinatagong salaysay, mas maganda ilabas mo na. At para wag kang matakot. Kasi wala ka nang dapat ikatakot pag nailabas mo na lahat. Matakot ka kung hindi mo nilalabas. Doon ka dapat matakot. So ako'y bumabati ng magandang pagbati dito kay Ms. Santos. Sapagkat tama po yung ginawa ninyo. Dito yung affidavit ninyo sa amin. Kahit ano po mangyari, nailahad nyo na. Kaya wala na silang actually, wala na silang problema sa iyo at ito'y sworn affidavit and all. No? At ito'y makakarating na sa Department of Justice. So, yun lang ho, Mr. Chairman, at sana ay ma-consider din ng mga iba na involved. Senator JB. Mr. Chair, before, I know it's been a long day, pero bago tayo magwakas siguro, para lang just to prove yung kung sino nagsasabi ron kila Ms. Santos at between the dalawang engineer, kay Bryce at kay JP Mendoza, meron ho tayong nakuha ng pwede pa-display, palagay sa monitor. Ito pa yung mga call logs nila between Sally Santos and Engineer Bryce, pati kay JB Mendoza. Sige po, ano pa? Do you confirm this? Sabi niyo kasi kanina na si Ma'am Sally, sinabi niya September, no? Nag-usap kayo, Ma'am Sally? Nila Engineer Bryce at Engineer JP Yes, itong Your September. Yes po. So kino-confirm niyo itong tawag, Yes yung po. pong nasa screen. Engineer JP, Engineer Bryce, paano mo masasabi niyo rito? Ayan, tingin ko po, parang ako naman po yung kausap niya. Ako po. Pero doon si Engineer JP rin niya. Sabi niyo kanina hindi kayo nagkausap. Si Engineer JP Mendoza. Ayan po. Anyway, Mr. Chair, at least andito, meron ho tayong resibo. Ika nga, ano sinasabi ni Ma'am Sally Santos. And before we end, Mr. Chair, I would recommend to the Senate President, Ma'am Sally Santos be recommended to the Department of Justice to apply be endorsed for the Witness Protection Program. Thank you, Mr. Chair. Subject to their evaluation. No? Thank you. Sige, last remark. Your Honor, nakikiusap lang po kung mapagbibigyan niyo po na ma-lift yung contempt po sa akin para po makahanap po ako ng mga ebidensya na makakapagpatunay na may ibang taong matataas po na involved pa. Bilin mo na lang kung kanino. Kasi unfair sa iba na na-cite din for contempt.
Well, Mr. Chairman, the independent commission has subpoenaed, issued a subpoena to Engineer Hernandez, you know. So we will consider that, and they may consider that after you testify that, with the commission. Pabalik ka naman dito eh. I already signed the order that you be brought to the independent commission. And thereafter, they will probably try to size up information that you will be giving, and you will be back here. Then we can consider such. In much the same ways that the recommendation for this Department of Justice to consider, you know, both Ms. Santos and Mr. Diskaya, the recommendation that the Department of Justice called them, they will be summoned. No, and we have agreed that they will be summoned by the Secretary of Justice to talk to them.